Aray ko. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid po rin ng Panginoon. So ito yung ating aralin ay napakapalasak na ito. Halos sa tinagal natin, dadating na naman yung anibersaryo, sobrang tagal na, no? So halos alam na natin. Ngayon ito ay medyo bago pa dun sa mga kabataan. Itong ating aralin. So makikita natin po dito sa ating aralin, babasahin ko muli. Magandang umaga rin sa mga naka-online. Sabi dito, ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Purihin ng Panginoon. So makikita natin dito, sabi nga, yung pangangaral daw ni Apostol Pablo, no? Hindi daw sa pamamagitan ng salitang panghikayat o karunungan ng sanlibutan, no? Kung babasahin natin, miski sa chapter 1 dito ng unang Korinto, may mga karunungan din kasing ukol sa sanlibutan. Pero itong ating pinag-aaralan, halos Miyerkules at Linggo, ito yung karunungang buhat sa Diyos. No? So makikita natin. Ngayon dito sa ibabaw ng mundo, makikita natin, maging pagtingin ng bagay na mahalaga katulad sa ginto, meron tong may quality siya kung ano yung mga titignan mo. Hindi basta nakita mong kulay ginto, ginto na. No? So ganun din sa salita ng Panginoon. Halos napakadami ng nangangaral. No? Halos lahat nangangaral. Ibanghelyo din, tinatalakay natin, ibanghelyo din naman pinapangaral nila. Kaso nga lang, depende doon. Kasi may selyo yun sa Panginoon. At isa nga doon sa selyo niya, ito, yung Espiritu Santo. Kaya nga kung babasahin natin doon sa aklat ng Juan, sabi doon, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin niyo ang aking utos, at ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng mga aliw upang sumainyo. Yung mga aliw, walang iba kundi yung Espiritu Santo o yung anghel na isinusugo. So makikita natin, napakapalad natin mga kapatid, especially doon sa mga kabataan. Kasi bakit? No? Makita natin yung pinag-aaralan nating school, meron din yung may mga license yung school, hindi basta nagtayo ka ng school, pwede nang pumasok doon. May mga lisensya yan. Katulad dito, ang pinaka-selyo na katunayan na nasa Panginoon is alin? Yung anghel. Kaya nga di ba sabi dun sa Apokalipsis 22:16 ba yun? No? Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang magpatotoo ng mga bagay na ito sa iglesia. So maging yung mga bago nating nabautismo ng mga kapatid, hindi lang yung kabataan, halos napakatagal nang wala pang bautismo sa Espiritu. No? So makikita natin, hindi pa rin na-encounter yung Espiritu Santo. So makikita natin, pero napakahalaga noon, mga kapatid. Kasi yung sinasabi dun sa Efeso 1:13, nang kayo sumampalataya, kayo tinatakan. Nabanggit na nung mga, di ba yung paglipol, maging doon sa pinag-aralan natin, papasimulan doon sa matanda. Pero sabi nga, di ba, hinahawakan muna nung anghel yung apat na wag muna kasi bakit? May tatatakan pa. So napakahalaga ng bautismo sa Espiritu Santo kasi yun yung tatak na ang nakakabasa lang noon yung may third eye at saka yung mga espiritu, yan, demonyo, nakikita nila yan. Tinalagay sa noo yan, pangalan ng ating Panginoon Jesucristo at ng Diyos na Ama. No, napakahalaga noon kasi bakit? Yun yung seal na ikaw ay pag-aari ng Panginoon. So tatandaan natin mga kapatid, pagdating sa mga bagay na may selyo ka na, makikita natin hindi tayo pwedeng basta galawin ng kahit sino nang walang pahintulot. Kung natandaan nyo yung kay Job, o kay Job nga, diba makita natin, bakit nagalaw siya ng dyablo? Kasi nga may usapan yung dyablo at ang Panginoon. Iyo bang nakita ang aking alipin na si Job? Walang gaya niya. Anong sabi ng dyablo? Tanggalin mo, binigay mo kasi lahat ng niya. Subukan mong tanggalin. Kaya pinahintulutan ng Panginoon. So, makita natin doon sa mga bagay na yun, may mga bagay kuminsan, pinapahintulutan sa buhay natin na nangyayari. Nasasabihin natin kuminsan, dahil sa kahinaan natin, bakit nangyari sa akin to? Kung kailan ako sumunod sa Panginoon, bakit nasa Panginoon ako? Ba't nangyari itong ganito? May mga bagay na gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Ang gusto lang ipakita sa atin ng Panginoon, siguro meron tayong pagkukulang kung bakit kuminsan dumarating yung mga bagay na ito sa ating buhay. So meron tayong dapat i-correct. Yun yung sinasabing palo ng Panginoon. Kuminsan may mga dumadating mga pagsubok sa atin. Sabi nga, yun yung tinuturuan tayo ng Panginoon para sabi nga,
maisaayos natin yung ating paglakad. Hindi naman sa ibig sabihin na hindi tayo mahal ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga bago pa dumating yung araw, talagang dinadalisay na tayo. At yung mga pagsubok, di ba? Sabi nga, yan yung paraan ng pagdadalisay. Yung mga pagsubok na yan. Kasi may paparating pa na higit eh. No? Yun yung pinaghahandaan. At isa sa mga kita natin mga kapatid dito, napakalaga na itong ating aralin. Kasi, pag ito'y lubos nating naunawaan, ang gusto kasi ng Panginoon, huwag tayong matitinag kahit anong mangyari. Kasi bakit? Nasa Kanya tayo. Di ba sabi ni Apostol Pablo, ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. No? Kasi pag yung isang bagay na hindi natin naintindihan, maaari nating mga kapatid yung ipagpalit ba? Baliwalain. Lalo itong tungkol sa buhay, wala pang nakakita nito. Kasi simula sa panahon ng lalangin yung unang tao, wala pang nakakaparoon sa langit. No, puro sumumpalataya lang yan. Nakita lang nila, di ba? Yung binabanggit doon, nakita lang yung bayang banal. Pinakita lang. Pero wala pang nakakarating doon. Pero isa yung bagay na pinakita ng Panginoon alin doon, yung buhay, totoo yun. Kaya nga yung ating Panginoon Kristo nabuhay na magmuli at umupo sa kanan. At sabi nga, yan ngayon yung bago umalis ang ating Panginoon Kristo, sa chapter 28 ng Matthew, iniwan niya sa mga apostol. Yung sinasabi sa Korinto, na iniwan sa mga apostol yung salita ng pagkakasundo. Walang iba, kundi yung Ebanghelyo. Na sabi nga, sa kahuli-hulihan, makita natin itong ating aralin, kasi si Apostol Pablo ito, siya naman yung hinirang ng Panginoon. Mababasa natin siya doon sa Aklat ng Gawa. Matindi yung pagkahirang sa kanya dito. Alam niyo kung bakit sinasabing hindi karunungan sa sanlibutan o sa tao? Kasi si Apostol Pablo, isa doon sa marunong. Yung marurunong kasi, napakahirap mong hikayatin yan. Ikaw karpintero o ikaw ano ba tawag dito? Yaya o may hikayat mo ba yung ano mo? Hindi. Manager, presidente ng kumpanya, hindi mo mahihikayat yan. Pero si Apostol Pablo, makita natin, matindi naman ang ginawa ng Panginoon. Para mahikayat siya, anong ginawa sa kanya? Kung binasa natin yung istorya, binulag siya. Matindi si Apostol Pablo, mga kapatid. Kaya nga yung isa, nakalimutan ko yung pangalan, sinugo sa kanya para padilatin yung mata. Natatakot ito sa kanya. Oo, si Ananias. Natatakot ito sa kanya kasi kilala si Apostol Pablo. Kaya siya naparoon sa Damasco para gapusin lahat yung mga banal. So makikita natin mga kapatid, pag ang isang tao po, kahit gaano pa yung makasalanan, pag yan ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, may kapatawaran pa. Pero pag tayo, katulad niya, nasa kapisanan na tayo, yung sinasabi sa Hebreo, tumanggap ng mga biyaya ng Diyos, mga kalangitan, at nakabahagi sa Espiritu Santo, at nahalubiluhan muli ng kasamaan. Hindi na pwedeng ipakong muli si Kristo para tubusin ka. Doon dumadating yung hangganan, yung pagtatakwil. No? So, sa kapisanan, meron ding pagtatakwil, pero hindi ginagawa ng elders yun. Ang kalimitan is yung Espiritu Santo ang nagtatakwil. So, mabigat yung kasalanan nun. So makikita natin dito mga kapatid, yung Ebanghelyo ay hindi ipinangaral, sabi ni Apostol Pablo, na salita lang, kundi nandun yung kapangyarihan. At makita natin, nabanggit ko nga kanina, yung pagkahirang kay Apostol Pablo, binulag siya. At sabi nga, may sinasabi dun sa salita ng Panginoon, ito hindi ko tinanggap sa tao. Ito'y pinahayag sa kanya. Sabi dun sa Galatia 1, makita natin yung pagkatanggap niya. 1:11-12. Sapagkat aking ipinatalastas sa inyo mga kapatid tungkol sa Ebanghelyo na aking ipinangaral na ito'y hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. So makita natin, hindi doon sa 12 apostol na nagturo sa kanya, kundi mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang makita natin doon, kapangyarihan talaga yung ginamit ng Diyos para tawagin si Apostol Pablo. Kasi nga matindi siya. No? Talagang sa karunungan, sabi nga, sa kautusan, walang kapintasan. Pero makikita natin mga kapatid, hindi porket marunong tayo minsan. Talagang meron nandoon, sabi nga, meron tayong limitasyon. At pag sinabi ng Panginoon, mali ang ginawa mo,
sinaway tayo, matuto tayong mag-correct. Kasi bakit? Isa, dalawa, tatlo na pagsaway, may kalalagyan tayo. Yun yung talagang batas. Kaya nga, bago dumating sa sumaway ang Espiritu Santo, nandyan yung mga kapatid. Kaya nga sabi, magtinginan kayo, magpaalalahanan kayo. So, yung mga kapatid na nagpapaalala sa atin, kahit walang katungkulan o kung ano, kasi iisa tayo eh. Lahat pantay-pantay kay Kristo. Walang miatang, walang mataas. Pantay-pantay tayo lahat, tignan ng Panginoon. Meron lang designated na authority, pero pantay-pantay pa rin yan. So, pagka palalahanan ka ng bata, dapat tanggapin mo, lalo tama. Kasi bakit? Yun yung way ng pagpasaway ng Panginoon para hindi dumating dun sa huli. Kasi meron pong daya yung kasalanan, yung pinatitigas yung puso, na hindi mo na ma-recognize na mali ka na pala. Yun yung sinasabi ng Apostol Pablo na pinabayaan natin yung maliit na bagay, ayon ni Santiago, na lumalaki yun. Pag malaki yun, mahirap na, pag cancerous na. Mamumunga na siya ng kamatayan. Kaya nga sabi ng mga apostol, tinuturuan doon sa aklat ng Kolosas, tinuturuan yung tao sa buong karunungan para maiharap ang bawat isa ng sakdal. At may batas, di ba? Yung ama hindi paparusahan dahil sa kasalanan ng anak at yung anak hindi paparusahan sa kasalanan ng magulang. Bawat isa mamamatay sa kanyang kasalanan. Maliban na, halimbawa, hinatulan ng Panginoon yung magulang mo, sumunod ka, ay di tapos ka, kasama ka doon. O kaya hinatulan yung anak mo, sumunod yung magulang, tapos doon. Doon nagiging ano yun. Doon yung damay-damay. Doon lang yung pag hindi sumunod. Kaya nga nasa pagsunod ang susi talaga. So makikita natin dito mga kapatid, sabi diyan, tinanggap ito ng Apostol Pablo doon sa Panginoong Kristo. So makikita natin dito, kaya nga sabi dito, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga ngayon, sa kapangyarihan ng Diyos nasasalig. Nalalaman natin, napakahalaga mga kapatid yun. Kasi bakit? Kayo ba mag-i-invest kayo na hindi siguradong babalik yung pera nyo? 500 na lang, ipapautang mo ba dun sa hindi magbabalik? Siyempre, taga-sanlibutan ka, titiyakin mo muna. Ganon din dito. Napakahalaga na yung pinag-uubusan natin ng oras ng Linggo, Miyerkules, yung nag-i-stop tayo ng alas 6 ng umaga, alas 6 ng gabi, alas 9 ng gabi para gawin to, dapat titiyakin natin yung ginagawa natin ay totoo. Paano ba natin, may nagtanong kay Soriano, paano mo malalaman na yung katotohanan yung binabahagi ng salita? Yung Espiritu Santo. Kasi isa lang naman salita lahat ginagamit natin eh. Ano yung patunay na sa Panginoon yun, yung ating tinanggap? Parang ano yan, lahat, ang daming ahente ng sasakyan. Paano mo malalaman kung sino yung tama mong bibilan dyan o ng lupa? Yung ID, may ID yan. At hindi rin basta ID. Kasi nga, napipeki din yun. No, sa recto, marami, di ba? So, makikita natin, meron talagang dapat tayong hanapin. At isa nga doon is yung sinasabi ng mga apostol, yung Espiritu Santo. Kaya nga sabi dun dito sa Thessalonica 1, Unang Thessalonica 1, pansinin natin ito sa 4 tayo magsimula. Yamang aming nalalaman mga kapatid na mga minamahal ng Diyos ang pagkahirang sa inyo. Kung paano ang aming ibanghelyo ay hindi dumating sa inyo na salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. So, makita natin yung ibanghelyo dumating sa atin katulad sa kapisanan. Hindi basta salita lang, nandyan din yung Espiritu Santo. At sabi nga, yung mga bagay ng Diyos, kung babasahin natin dun sa tuloy-tuloy natin yung chapter 2 na yan, yung lahat ng bagay ng Diyos, ang nangangasiwa talaga dyan. Anghel, buhat pa ng pasimula. Buhat pa ng pasimula yun. Kay Moises pa lang, ang anghel nang kumakausap. Kaya nga sabi dito sa Gawa 7,
Sabi dito sa 7:38, ito yaong naroon sa iglesia sa ilang na kasama ang anghel na nagsalita sa kanila sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng aral na buhay upang ibigay sa atin. So, yung iglesia sa ilang na tinutukoy dito, mga kabataan, especially, yung Israel na inilabas ng Panginoon sa Egypto. Ito yung iglesia. Doon nagsimula yun. At sabi nga doon sa Bagong Tipan, yung ating kapisanan is partaker lang nun. Parte lang ng iglesia nun. Kasi isang katawan lang tayo tinatawag eh. Ngayon, mga partition na lang. No, kaya nga kung babasahin nyo sa Aklat ng Gawa, dito sa Bagong Tipan, iglesia sa bahay ni ganito, iglesia sa bahay ni ganon. So tinatawag, ano ba ibig sabihin ng iglesia? Mga tinawag, mga binabanal. Yun ang ibig sabihin. So tumutukoy yun sa tao. Hindi mo pwedeng sabihin na ako iglesia ako, iisa ka lang. Marami yung ibig sabihin ng mga tinawag. So yung kapisanan is partaker doon. Kaya nga makikita natin kung paano yung pangasiwa ng anghel doon. Lulundag muna ako dito sa isa pang talata din dyan sa chapter 7, dito sa 53. Pansinin natin yung ginawa ng Israel. Kayo na nagsitanggap ng kautusan ayon sa pangangasiwa ng anghel. Anghel ang nangangasiwa po niyan. Ay hindi nyo ginanap. So makita natin, yung anghel talaga ang nangangasiwa sa mga bagay ng Diyos. Based dyan dun sa baba natin yung basa dun sa ating aralin tuloy-tuloy. Kasi yun yung nakakasiyasat ng mga bagay ng Diyos. Yung hindi narinig ng tenga, na nakita ng mata. Ito'y ipinahayag-ika ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nagsasarita ang Espiritu Santo, hindi sabi na pipil ko ng malamig na parang ganon. Kasi kung babasahin natin ito, nung matapos hirangin si Apostol Pablo, pumunta siya dun sa kasama ng mga apostol Nagsalita ang Espiritu Santo, ibukod niya sa akin si Saulo at si Bernabe. May iba kasi yung gawain tinawag sa kanila sa paglilingkod. Pero bago sila isugo sa Hentil, makita natin, isinugo muna sila sa Israel din. Doon sa angkan talaga ng Israel. Pero dahil hindi nga sila tinanggap at basta yung gano'n may doon, kaya pumaroon sila sa Hentil. So doon makikita natin yung hiwaga ng Diyos na hindi siya Diyos ng isa lamang. Na ang ating Panginoon sa Kristo ay hindi katulad ni Moises tagapamagitan lamang sa Israel, sa Lumang Tipan. Yung ating Panginoon sa Kristo, based doon sa ating mga napag-aralan na matagal na panahon na siya ay tagapamagitan para sa lahat. At yung isang tanda doon is yung hirangin niya si Apostol Pablo bilang ministro ng mga Hintil. Ibig sabihin ng Hintil, hindi kabilang sa bansang Israel dahil kasama tayo doon. Kasi dalawa ang ministro, sabi doon sa Aklat ng Galacia, si Pedro, na sinabi sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko yung aking iglesia. Sabi. So maraming nagsipagtayo ngayon ng iglesia, pero sinabi niya itatayo. Ibig sabihin kasi ng itatayo, ibig sabihin meron na. Iba yung magtatayo. Pag magtatayo, bago pa lang. Pag itatayo, talagang matagal na yun. Kasi yung iglesia noon is, alin doon? Yung sa ilang nga, yung binanggit ko kaninang talata. At doon sa pagtatayo ng Panginoon, unti-unti niya nililikom habang tumatakbo yung panahon, kasama na ngayon yung hintil doon, mapapasanib. Masasanib. Yung sinasabi doon sa Aklat ng Roma 8, 9, 11, na yung ulibong ligaw talaga is yung Israel, then tayo yung ulibong ligaw, yung hintil. Sumasanib tayo ngayon doon sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga napakapala natin kasi bakit mga kapatid, paano tayo masasanib doon? Kapag tinaglay natin yung salita ng katotohanan na puro. Ngayon ang pinaka-authentication nun, pinaka-seal nun is alin? Yung Espiritu Santo. Kaya meron tayo sa kapisanan. So darating siguro yung panahon na yung ating mga kapatid na halos ilang taon na wala pang bautismo sa Espiritu. Baka sabay-sabay ng Panginoon. Malay nyo, darating na pala ang Panginoon. Bago siya dumating, doon tayo bautismo yung mga hindi pa na bautismo sa Espiritu. So, pagbutihin natin yung ating paglakad. Kasi bakit mga kapatid? Yung ating pananampalataya, kaya nga yung mga may edad na at lalo yung mga nagpahinga na natin mga kapatid, makita natin yung katapatan nila. Kasi bakit? Kasi nga, yung sinabi ni Apostol Pablo, nakikilala ko yung aking sinasampalatayan. So, hindi po pwede mga kapatid na yung magulang natin o yung anak lang natin ang makakapagsabing nakikilala ko yung sinasampalatayan. Bawat isa po sa atin,
kinakailangan maabot natin. Kung binigyan tayo ng isang talento, maabot natin, mapagtubo natin ng isang talento yon. Kasi hindi basta binigyan tayo ng Panginoon ay uupo tayo. O yung sinasabing, yung tanong nung nakaraang yung once you save forever. Hindi po ganun yun. Once na binigyan ka ng isang talento, 5 talento, kinakailangan pong pagyamanin natin yon. At isang paraan ng pagpapayaman, paano po? Yung sa mga gawain nakikinig. Kasi dun sa isang tagpo dyan, may istorya si Apostol Pablo nangangaral. Hindi ko yata matandaan ko si Apostol Pablo eh. Basta apostola, nangangaral siya, may natulog na isa. Kung natulog, sumasagisag sa kung ano-ano man yung ginagawa, hindi nakikinig ng may ayos, yung lalaking nalaglag, patay. Mamaya pala, hindi tayo nakikinig. Umuwi tayo. Bigla tayo nabangga, ay patay ka. Dahil wala pala yung katapatan mo. Doon ka, kaya nga, pag ang matuwid, namatay. Doon sa pagiging matuwid niya, may buhay siya. Pero pagka yung matuwid, humiwalay, hindi ka pala sumunod ng araw na yan, nandiyan ka, hindi ka nakinig. Paglabas mo, na-ekme ka. Tatanggap ka ba ng buhay? Di ba? Kaya nga, lumagay ka buong araw. So, sa pakikinig, napakahalaga noon. Makikinig tayo. Hindi basta yung kahit sino nagsasalita, dapat tayong makinig. Kasi bakit? Salita ng katotohanan yun. At dapat natin pakikinggan lahat. Kasi bakit? Yung karunungan po ng Diyos, hindi binigay sa mga haligi lang. Sa lahat yan. At pansinin nyo yung gawain. Di ba? Pagka mapapag-ano nyo lahat yung sinabi lahat ng mga kapatid, mabubuo siya. Eh kung hindi ka nakinig, kalahati lang pinakinggan mo, naging busy ka na, pumindot sa cellphone, or whatsoever na ginawa mo, o kaya may tinitignan ka kung ano yun doon. No. Eh di partial lang. Kaya kung minsan, sabi nga, nagsipurol kayo sa pakikinig. Dapat ang iba'y guro na. Yung pala yung nagiging dahilan. Kaya kung minsan, bansot. May dumating na pagsubok, laglag na. Kasi bakit? Nagsipurol sa pakikinig eh. Alin pa? Pagbabasa. Sabi ni Apostol Pablo, makikilala nyo yung, sa pagbasa nyo, inyong matatalsas ang pagkakilala ko sa hiwaga ni Kristo. So pag hindi kinakailangan, hindi basta makikinig lang. Kasi hindi pa rin sapat. No? Kulang yung oras natin. Ilang oras lang naman tayo. Kinakailangan din magbasa tayo. Buti nga mga kapatid, hindi tayo hinihinga ng talata. Kasi nung mga humihingi ang protektor ng talata kada lalo sa kabataan. Hinihinga ng talata, magpapaliwanag ka pa na kung naabutan ng iba yon. Na kada first Friday, medyo mahaba yung oras na tatawagin yung mga kabataan, mga kapatid. May papahayag sila. So, buti hindi ginagawa yun. Para kang bubuhusan, hindi mo malaman kung anong gagawin. Pero, alam niyo mga kapatid, pag tayo po'y sagana sa pakikinig sa basa, mararamdaman niyo yan. Parang hindi kulang yung araw niyo na natapos ang gawain na hindi kayo nakapagsalita. Tignan niyo yung mahahabang magbahagi dyan. Yung pirmi niyo nakikita dito, sino-sino yung na ayaw magpaawat, pirmi nakatayo. Ayaw bigyan ng chance yung iba. Yan yung nararamdaman nila. Pag nagbasa kasi ng basa. Alam niyo pag kayo nagbasa, ang feel niyo parang banal na banal kayo. Pero kinakailangan unawain natin lubos yun kasi sabi nga, yung binigyan ng marami yung hahanapin sa kanya. So, base yun doon. Kaya nga yung gantimpala ng Panginoon, tanda natin, isa lang din naman yan. Ang nais lang ng Panginoon talaga, maging tayo. No? Kaya nga, ang pinakikita po dito sa ating aralin, napakapalad natin mga kapatid. Kasi, nandyan yung anghel ng Panginoon. Hindi ito biro mga kapatid, yung kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung hindi pa natin na-experience yon, then antay-antayin natin. Sabi nga, makikita natin ang dalawang mga mata. Dahil yung mga apostol, sabi nga, nakita namin, nahipo, namasdan. So makita natin dahil nakisama tayo doon. Yung doon sa 17 na ating binabasa, hindi lamang silang idinadalangin ko, kundi sila naman nagsampalataya sa kanilang salita. At dahil doon sa salita na apostol na ating sinampalataya na sinunod, diyan dumating yung Espiritu Santo. Pinagtibay yung bawat isa doon sa pananampalataya. So, namnamin natin mga kapatid kasi alam niyo po kung bakit. Meron tayong labanan. Hindi basta tinawag tayo ng Panginoon, kundi tayo yung mga sundalo. At yung sundalo ng Panginoon, hindi nahalubilo sa buhay na ito. Pwede kang maghanap buhay, pwede kang pero wag more on dito na mapapabayaan mo yung tungkulin natin sa Panginoon.
Kasi bakit? Pag pinabayaan po natin yon, gaganda yung kayamanan natin pero may dadating sa ating napakabigat. Natandaan ko yung pinapili si kapatid na si Priano. Anong gusto mo kapatid? Sabi ng protektor. Kayamanan dito o buhay? Kung kayamanan dito, mawawala ang buhay. Pero ang pinili ng kapatid, yung kayamanan sa langit. So, ganun din tayo. No? Sabi nga, unahin, paborito ni Guillermo, unahin natin ang kanyang kaharian katwiran, lahat ng bagay idaragdag. Pero sinabing lahat ng bagay idaragdag, hindi sinabing payayamanin ka. Kasi bakit? Baka pag yumaman ka, alam niyo mga kapatid, marami na nagsalita dito, pag ako'y may bibili ako na ito. Pero sabi nga, nabigo lahat. No? Kaya nga, nakikilala ng Panginoon tayo mismo. So, ang nais lang ng Panginoon, maging matibay talaga tayo. Kasi ito na yun. Buhay na to. Meron na tayo. Maganda pong umaga ulit. Gandang umaga po sa Panginoon at sa inyong lahat ng mga naririto. Doon po sa mga nasa likod, magandang umaga rin sa inyo, sa naka-online, maging doon sa ating mga kapatid na nasa sa malayong lugar, layong lupain, na naka-online. Magandang umaga rin po sa inyo. Maganda po yung aralin natin sa umagang ito. Ito po yung pananalita ni Apostol Pablo na sabi niya nga ay, nabasa mo na nga kapatid Michael, ako yung medyo ang matay may Sabi ko sa ating aralin. Sabi ko sa ating aralin sa umaga nito, mula sa aklat ng Korinto, verse 4 at 5. At ang ating pananalita at ang ating pangaral ay hindi sa mga salitang paghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. ito yung pananalita ni Apostol Pablo na kinakailangan yung ating pananampalataya huwag masalig doon sa karunungan ng tao, doon sa karunungan ng sanglibutan ito, na ito ay nauuwi sa wala. Ayon dito rin sa Korinto, sabi yung karunungan ng sanglibutan ito bagaman ikaw ay napakarunong ka, halimbawa na ikaw ay Doctor of Divinity na, yung sinasabi nila, mataas na yan, mauuwi rin yan sa wala. Hindi gaya ng pinag-aaralan natin ngayon, yung ating pinag-aaralan ngayon, na yung ating tinitipon, yung kayamanang ukol sa langit, hindi yung ukol dito sa lupa. Alam na si Apostol Pablo, malakas ang loob niya na manalita, na ang kanyang sinasabi ayon doon sa patutuan ng Espiritu at hindi doon sa karunungan ng tao. Kasi alam natin, ito si Apostol Pablo dito sa aklat ng Gawa 9:14-15. Sabi ko sa Gawa, chapter 9, verse 14-15. At dito siya ay may kapahintulutan ng mga pamulong saserdote, nag-apusin ng lahat ng mga nagsisatawag sa iyong pangalan. Datapos sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat siya ay sisidlanghirang sa atin upang dalhin ang ating pangalan sa harapan ng mga itil at ng mga hari ng mga anak ng Israel. Mapasin natin dyan na yung pagkasugo kay Apostol Pablo hindi lamang sa mga Hudyo, hindi lamang sa mga Hintil, kundi ang sinasaad dyan, maging sa mga barbaro nga dito sa unang Korinto sa Roma, binanggit yan Kaya, itong pangangaral ni Apostol Pablo, may patotoo talaga. Kasi ito, sinugo talaga ito ng ating Panginoon sa Kristo. Tinawag siya at sinugo para dalhin yung kanyang pangalan dito sa mga Hintil at sa mga anak ni Israel. Kaya, itong patotoo ni Apostol Pablo na yung kanyang pananalita ayon doon sa Espiritu, hindi ayon doon sa laman, hindi ayon sa karunungan ng laman. Bakit ano ba ang pagka sa karunungan tayo ng laman ng sanlibutan ito na naukol yung na batay yung ating pananampalataya, ano ang mangyayari sa atin? Kasi sa ating mga pag-aaral ng mga nakaraang pag-aaral natin, nakita natin dito sa
Marcos 7:7 ng Marcos na walang kabuluhan eh. Pagka doon sa aral ng sanglibutan ito, kasi ito nga ay mauuwi sa wala. Yung karunungan ng sanglibutan. Kaya yung nagtayo ng napakaraming huwag naman magagalit, pinatotohanan niya ng Espiritu Santo na yung napakaraming iglesia ngayon na itinayo ng tao, hindi, walang kabuluhan sa Diyos yan. Walang kabuluhan sa Diyos yan. Ayon sa Espiritu Santo. Kaya marami ang mapapahiya pagdating ng panahon na ang ating Panginoong Kristo ay muling bumaba at umupo sa kanyang luklukan, haharap ang bawat tao doon at tayo hatulan ayon doon sa mga aklat. Alin ba yung mga aklat na tinutukoy doon? Ang tinutukoy doon mga aklat, itong aklat ng Ebanghelyo. Kasi 2:16 ng Roma, hahatulan tayo ayon sa Ebanghelyo. Hindi tayo hahatulan kung anong iglesia ka nakabilang, kung anong samahan ka nakabilang. At pinatotohanan din na kahit dito sa Brethren, meron ding mga tao, mga nandito na bagamat nandito, hindi rin entitled doon sa buhay na walang hanggan. Meron din. Kasi nung ang Panginoon nung suguin yung mga alagad, may talinhagang inano doon yung lambat na inihulog sa dagat, ay nakahuli ng marami. Maraming isda ang nahuli. May nahuling matabang isda. Kaya ako sabihin na at baka may masaktan matabang isda na lang. Natatawas ko dito, seryo. Matabang isda, may nahuli. Meron ding nahuling butete. Meron ding nahuling mga isdang hindi pwedeng kainin. Nandun na nga itong, halimbawa itong janitor fish. Yan, ginawa ng yan. Inipon nila yung mga mabubuting isda at yung mga hindi mabubuting isda, tinapon. So, ganun ang talinhaga sa atin. Kaya, ang ating magagawa lang, nandito tayo sa Brethren, makinig tayo ng aral. Sumunod tayo sa salita. Kasi kung nandito tayo at ang hawak natin ay palaging cellphone, mabuti kung ang ating binabasa sa cellphone ay salita ng Diyos pinag-aaralan natin. Kasi ako malabo ang mata, minsan ginagamit ko yung cellphone para magbasa. Kasi yung cellphone ko, na-adjust ko ng malaki ang letra, nababasa ko. Pero kung tayo ay nandito at araw ng pagsamba, araw ng ating mga pag-aaral ng salita at ang ating binabasa ay TikTok o kung ano man sa cellphone, hindi magandang kainat na niya sa atin. Aral yan. Yung aral ni kapatid na David kanina, kalahati pero pagkaraos ng kalahati nagsiselfone na, hindi puro. Ngayon dito sa na Apostol Pablo, kaya ito yung malakas magsabi ng gano'n na ayon sa patutuan ng Espiritu Santo. Kasi noong tinawag si Apostol Pablo, guide ng Espiritu Santo doon sa Gawa 13:2 ng Gawa. Nandoon binukod, sabi ng Espiritu Santo doon, Espiritu Santo dito sa atin nagsasalita. Hindi gaya sa ibang kapisanan, kung ano na lang ang kanilang maisipang isaysay, iaral, iyon na lang. Kahit mali o tama, walang sa kanila. Kasi yung Espiritu Santo, hindi bumababa sa kanila yan. Bahala na sila kung anong kanilang iaral. Kaya nga, may nangaral na once you save, you are always saved na. Hindi ka na mawala doon sa kaligtasan. Pero sa atin, hindi ganun. Kahit na ikaw ay ligtas na at gumawa ka ng kasalanan ng ikamamatay, mawawala ang iyong kaligtasan. Mawawala yan. Mabubura yan doon sa aklat ng buhay. Kaya sa atin, ang ating pagsikapan, pag-ingatan, ay yung ating pangalan ay laging nakatala doon sa aklat ng buhay. Kasi sa Apokalipsis
Maraming aklat ang binuksan dyan eh. Yung aklat ng kautusan, nabuksan din dyan eh. Yung mga aklat na tinutukoy doon at yun ang gagamitin sa paghatol. Ngayon, yung aklat ng buhay, doon natitingnan. Halimbawa, nangangatwiran tayo sa harap ng ating Panginoong Jesucristo dahil lahat tayo, luluhod tayo sa harapan ng hukuman ni Kristo eh. Nangangatwiran tayo doon. O sige, nangatwiran tayo. Pero titingnan ng Panginoon, ang iyo kayong pangalan ay nakasulat dito sa aklat ng buhay. Ngayon, kung hindi masumpungan nyo na nga sinasabing pagngangalit ng mga ngipin. Kasi mahabang ng panahon, naglingkod tayo, tapos yung pala yung ating pangalan, wala sa aklat ng buhay. Saan tayo mapupunta roon? Ang sabi sa Apokalipsis, yung hindi masumpungan ng pangalan sa aklat ng buhay, ay ibubulid sa dagatang apoy na siyang ikalawang kamatayan. Ngayon dito sa ating pag-aaral sa umagang ito, mapapansin natin dito, ano ba yung paliwanag ni Apostol Pablo dito? Doon sa 1:17 ng unang Korinto, mayroon siyang sinabi rito eh. Sabi po rito sa unang Korinto 1:17. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mag-aral ng Ebanghelyo, hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Kristo. Okay. Makita natin dyan, sinasabi ni Apostol Pablo, hindi siya sinugo para bumautismo. Kaya si Apostol Pablo, bilang na bilang ang kanyang nabautismohan dyan. Yung pamilya ni Stephanos ba yun, yung isa? Yun ang kanyang binautismohan. At ang kanyang pinag-ukulan dito ng malaking panahon ay yung pangangaral ng Ebanghelyo. Ebanghelyo, pero Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pag sinabing Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo, kasama yung salita ng ating Panginoon sa Kristo dyan. Bakit natin sinasabing ganon? Doon sa 1:24 ng unang Korinto pa rin. Sabi po rito sa 24, ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Greko, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Makikita natin dyan kung bakit laging kasama sa Ebanghelyo yung ating Panginoon sa Kristo. Yung ating Panginoon sa Kristo, iyan ang tinaguriang Ebanghelyong buhay. Bakit natin sinasabing ganon? Doon po sa aklat ng Juan, kung inyong mababasa doon, sa 1:14 ng Juan, pakikita natin dyan. Sabi po rito sa John 1:14, at nagkatawang tao ang Berbo at tumahang sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya ng samutong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Okay. Makita natin dyan na tinutukoy dyan na itong ating Panginoong Kristo, ito talaga yung bangin doon sa Colosas, 2:3 ng Colosas, ito yung kinatataguan ng lahat ng kayamanan, ng karunungan, ng kaalaman. Nasa kanya lahat ito eh. Kaya laging ang ating pamumuhay ay ibinabatay doon sa pamumuhay na itinuturo ng ating Panginoon sa Kristo. Paano niya itinuturo? Sa pamamagitan nga ng Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo kasi, diyan nasasali kung paano tayo dapat mamuhay. Paano tayo dapat lumakad habang nandito tayo sa ibabaw ng sanlibutan ito. Iyan yung pinakasalamin natin sa pamumuhay natin sa araw-araw, yung Ebanghelyo. Kaya tayo kung tutuusin, alam na alam natin ang ating ginagawa kung tama o mali. Dahil doon sa Ebanghelyo. Ebanghelyo ang batayan ng ating pamumuhay. Anong patotoo dyan? Doon sa aklat ng Pilipos 1:27, makikita natin yan dyan. Sabi po rito sa Pilipos 1:27, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako'y dumating at kayo'y makita, o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu,
na kayo magkaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Yun. Yung Ebanghelyo, hindi lang kinakailangan na doon tayo sumampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi sa Ebanghelyo ng kung sino-sino. Kaya sabi niya doon sa taga-Galacia, kahimat kami. Sabi ni Apostol Pablo diyan, kahimanat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo na hindi katulad ng ipinapangaral ng mga apostol ay matakwil. Sa doon din sa Ikalawang Juan, yung mga nagsisilaka doon ng may binabanggit doon kapatid sa Ikalawang Juan. Hindi ko maano eh. Sa bandang gitna yan, bandang nuba. Ikalawang Juan. 7. 7. Kapag maraming mandaraya na nagsisitaw sa sanlibutan, sa mga gumilay ang mga hindi na nagpapahayag na si Kristo ay paparitong nasa laman, ito ang mga mandaraya ng ating Kristo. Ikalawang Juan, kapatid. Yung mga, kung sa inyo may dumating na hindi taglay yung aral na ipinapangaral ng mga apostol, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Sinasabi doon. Huwag ninyong tanggapin. At ang sino mo magpatuloy ay hindi Nagpapatuloy. ng Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at hindi ng Anak. Kung sa inyo'y dumating ang sino man at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyong siyang batiin. May utos sa atin. Kapag ibang aral na, kaya nga nung isang araw, may dumating na naman sa amin na napakaraming may mga bit-bit na bag, may mga dalang kung ano-ano mga ano. Eh, diniretsa ko na kagad, sabi ko, huwag na kayo dito mangaral sa amin. Dahil ang inyong aral, hindi namin pwedeng tanggapin. Sabi ko, sa iba na kayo mangaral, huwag dito. Dito, diretsahan ka ako siya na sabi ko sa inyo, hindi namin tatanggapin ang aral ninyo. Dahil ang kanilang aral, dito sa lupa ang kanilang aral. Ang paraiso nandito sa lupa. Dito magaganap. Sabi ko, hindi tayo pwede magsama. Pasensya na kako kayo. Kasi kako, sa Pilipos 3:20, sinasabi doon, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, hindi nasa lupa. Tayo ay manlalakbay lamang dito sa lupa, sabi ni Apostol Pedro. Tayo ay manlalakbay lamang dito. At pag dumating yung tamang panahon, kukunin tayo ng ating Panginoon. Sa mga pag-aaral natin doon sa Thessalonica, di ba? Kukunin tayo. At tayo makakasama ng Panginoon. Kung tayo mapabilang, makalakip doon sa unang pagkabuhay na magmuli, di ba, sinasabi doon na tayo ay makakasama ni Kristo sa paghahari sa loob ng 1,000 taon. Kaya napakahalaga mga kapatid, hindi ko tinatakot lalo na yung mga bagong nabautismuhan nating mga kapatid. Hindi namin kayo tinatakot. Itong ating paglilingkod, itong ating ay ito hindi biro-biro ito. Itong ating paglilingkod, kailangan na seryosohin natin ito. Alam niyo mga kapatid, kung ako lang ay naghangad na ako'y maging kumita ng kamalak-malak na wala ako rito sa Brethren ngayon. Wala ako rito. Bakit? No, ako'y tinawag dito, ako'y palipad ako. Palayas ako. Sinabayan dito ng sabay ng pagtawag sa akin. Pinapamili ako kung alin ang pipiliin ko. Yan ang dahilan kung bakit yung ibang mga anak ko natisod sa akin noon. Yung mga nauna kong mga anak na malalaki na noon, natisod. Bakit? Ang sabi ng anak ko, si Daddy, yung ibang mga tao, daan-daan libo kung gumastos para lang maka-abroad. Kayo pinupuntahan dito sa bahay para mag-abroad, ayaw ninyo. Ano kami mag-aaral?
Binabanggit ko ulit ito para maintindihan lamang. Hindi ako nagmamataas, hindi ako nagmamayabang. Para maintindihan lamang natin kung gaano pinapahalagahan ko yung pagkatawag sa akin dito sa kapisanan. Tinawag ako, nagdadalawang isip, pero pinilit ko na dito ilagay ang isip ko sa paglilingkod. Kasi may pinanghahawakan akong salita ng Panginoon. 6:33 ng Matthew. Sabi ko rito, datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kakayahan, ang kanyang kapilan, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang ilalagdan sa inyo. Okay, yan. Pinanghawakan ko yung salitang yan eh. Nung mga inuusig na ako ng mga anak ko, yung mga anak kong kasi bago ako tinawag dito, may mga anak na akong tapos na ng college eh. Pinag-uusig na ako ng iba. Yung ibang nag-aaral pa, paano kami makakapag-aral? Sabi ko, makakapag-aral kayo. Ito pa yung salita ng Diyos eh. Unahin lang natin yung kanyang kaharian. Yung lahat ng mga bagay, pawang idaragdag. Idaragdag sa inyo yung makatapos kayo. Magkaroon kayo ng maayos na hanap buhay. Idaragdag yan. Panghawakan lamang ninyo yung salitang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ewan ko kung hindi nagkatotoo yung aking yung aking sinabi. Ayaw kong magsalita sa inyo na ganito na abot ng mga anak ko. Kayo ang nakakakita niyan, kayo ang nakakapansin niyan. Kung tinupad ba ng Diyos yung kanyang salita o hindi. Na aking sinampalatayanan. Ngayon, dito sa ating pag-aaral sa umagang ito, sabi dito, napakabigat pag ang ating pananampalataya ay nasalig sa karunungan ng tao. Nakita natin, maraming pangulo ng bansa, halos nagkamal na sila ng katakot-takot na kabuhayan. Noong ba sila namatay, mayroon ba silang nadalang anuman? Wala. Kaya ang sabi dito sa unang Timoteo 6:8, kung hindi tayo nagkakamali dyan, kung mayroon kayong pagkain at pananamit, masiyahan na kayo doon. Hindi ko inaano ito kasi ang Diyos, mayaman yan sa kawaan. Ang Diyos natin ay nagpapayaman. Pero ang Diyos natin din ay nagpapadukha. Pag ikaw ay kinalimutan mo siya, kalilimutan ka rin niya. Pag ikaw ay sinaway at hindi ka nagpasaway, ibibigay ka niya kay Satanas. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi ka na pakikialaman ng Diyos. Ganyan ang Diyos natin. Bagamat siya mayaman sa kaawaan at kahabagan, tinitingnan din niya kung paano mananampalataya ang isang tao. Kaya dito sa marami siyang mga ibinigay kay Satanas eh. Kaya hindi na, kasi nga yung katotohanan ay hindi nila tinanggap yun. Sa halip, pinalitan nila ng kasinungalingan yung katotohanan ng Diyos. Sa atin, itinuturo talaga yan na manatili tayo doon sa katotohanan ng nakay Kristo. Alin yung katotohanan? Yung salita mismo ng ating Panginoon sa Kristo. Yun ang katotohanan na nakay Kristo. Yung kanyang mga salita. Paano natin maka-acquire niya, makukuha natin? Dito sa Apocalypse 1:3 ba yun yung sinasabi doon? Mapalad yung mga bumabasa. Sa Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa at nakakikinig ng mga salita ng bula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Alam natin, panahoy malapit na. Yung tanda na binanggit sa Mateo 24, nandyan ang lahat. Nararanasan na ng kaya malapit na. Talagang malapit na. Pero tandaan natin, sa Diyos, yung 1,000 taon,
katumbas ng isang araw at yung isang araw ay katumbas ng 1,000 taon. So pwede niyang paiksiin, pwede niyang madaliin yung kanyang pagparito. Sabi diyan, anong pansinin natin dito? Ano ba ang binanggit dito? Sino yung mapalad? Yun lang bang bumabasa? Yung nakikinig? O yung tumutupad ng mga salita na nasusulat sa aklat na ito? Kinakailangan yung tatlo yun, taglay ng isang mananampalataya. Bumabasa at nakikinig. Kuminsan kasi sa pakikinig natin, sa pagbabasa natin, hindi natin naunawa yung ibig sabihin ng ating binasa. Pero dumating itong kapisanan, itong mga binigyan ng atang, ipinaliwanag nito, nakinig kayo, doon na ang ninyo naunawa na iyon pala yung ibig sabihin noon, nung salitang iyon. Dahil sa pakikinig. Ngayon, anong nung mapakinggan mo, anong yung gagawin? Tutuparin mo ngayon yung salita. Hindi mo i-ignore yun, mga salitang yun. Sinabing, huwag kang magnakaw, huwag kang magnakaw. So, gawa mo yun. Sabi, huwag kang mangalon niya, huwag kang mangalon niya. Huwag kang makayapid, huwag kang makayapid. Yun ang pagtupad. Yung mga salita na ipamumuhay natin. Alam natin kung atin lang susundin itong nilalaman ng kasulatan, alam na natin kung ano ang ating nilalakad kung ano tayo, paano tayo na lumalakad. Sabi nga sa Colossus 5 sa Pilipos, siya sabi, kung paano tinanggap si Kristo ay magsilakad naman kayong gayon sa Kanya. So yung paglakad natin, ibabatay natin doon sa ipinakitang paglakad ng ating Panginoon si Kristo. Kasi si Jesu Kristo, siya ay yung Ebanghelyong buhay. Doon sa binasa natin kanina, sa 1:14 ng Juan, yung salita, sabi rin, verbo nagkatawang tao. Sino yun? Ito yung ating Panginoon sa Kristo na nagkatawang tao. Sa una, salita lang siya pero nagkatawang tao siya, nakipamaya, kasama natin at tayo tinuruan. Katunayan nga doon sa 11:29 ng Matthew, sinabihan niya yung mga nabibigatan daw lubha lumapit sa kanya, mag-aaral sa kanya. Ngayon tayo, nag-aaral tayo sa kanya. Ngayon, nung matuto tayo, sabi naman sa Efeso 4:20, ano yata yan, sabi doon, kung tunay na kayo tinuruan sa kanya, Efeso yan kapatid. Sabi po rito sa Efeso 4:21, kung tunay na siya inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan ng kay Jesus, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dati niyang pagkatao na sumama, ayon sa mga kalayan ng pandaraya. Yeah. At kayo magbago ng espiritu ng inyong pag-iisip. Okay. Kayo magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Doon yun ang ibibase natin, yung katwiran, kabanalan, at katotohanan. Kasi ang dala natin ng ditong kapatiran kay Kristo ay yung salita ng katotohanan. Kaya bawal dito magsinungaling Kasi ang dala natin ay katotohanan. Ngayon, kung magsisinungaling tayo, edi medyo against yan dun sa daladala ng kapisanan.
Ngayon, dito sa ating pag-aaral sa umagang ito, napakaganda naman yung mga pagpaliwanag din ng kapatid na David. Tayo nagdagdag na lang dito. Dito, ang maano natin dito talaga, yung ating pamumuhay ay yung masalig talaga sa Ebanghelyo. Kasi ito yung ano ni Apostol Pablo yung ang ating pamumuhay ay huwag masalig sa karunungan ng sanglibutan, kundi doon sa karunungan ng Diyos na ito'y may patotoo. Si Apostol Pablo doon sa Galatia chapter 2, nung makaraan ng 14 na taon, nakita pinakitaan siya ng ating Panginoon sa Kristo doon sa dinala siya sa Espiritu at pinakita sa kanya kung ano yung ating pupuntahan kung sakali tayo ay magtagumpay. Kung tayo ay... Pakibasa mo nga pa yung Galatia 2. Ang verse 1. Yung simulado sa ano. Ang makaraan ng 14 na taon ay umahon na pumuli sa Jerusalem na kasama si Bernabe at sinama kami naman si Tito. At ako'y umahon dahil sa pahayag at sinesay ko sa harapan nila ang ebanghelyo na aking pinangaral sa gitna ng mga intil. Katapos sa harapan ng mga idangal ay salihim. Baka sa mga paraan, ako'y tatakbo o tumakbo na walang kahulugan. Katapos mag-Tito man, kasama ko bagamat si Grego, ay hindi napilit na patuloy. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus upang kami ilagay nila sa pagkaalit. Tuloy pa po. Okay. Sa mga iyon ay hindi kami napahinugod na sapilin kami kahit isang oras upang ang katotohanan ng Ebanghelyo ay manatili sa inyo. Datapot ang mga waring may dangal ng kaunti Ay salig. naman siya. Kasi yan, inano natin yan, kung bakit ko pinabasa yan. Kasi marami ngayon ang nangangaral ng ganyan. Mayroong nasa kanila pa rin yung ang kanilang pinangahawakan ay itong kautusan ni Moises na iyan ay nasasalig yan lagi doon sa nauukol yan sa laman yung kautusan tayo ukol na sa espiritu yung ating pinag-aaralan. Sabi ito last verse na babanggitin ko dito sa aklat ng Roma 1:14 meron binabanggit yan, kapatid. Sabi po dito sa 1:14 ng Roma, ako'y may utang sa mga Grego, gayon din naman sa mga barbaro, sa marunong at gayon din sa mga manumang. Kaya nga, sa kanang akin ay handa akong ipangaral din ang Ebanghelyo sa inyong nasa Roma. Kapagkat hindi ko ikinaiiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Okay. At yan, sabi ni Apostol Pablo, may utang siya doon sa mga Griego at sa mga barbaro. Kasi utang niya yan Pag hindi niya naipahayag sa mga barbaro at sa mga Griego at sa mga hari, sa mga utang yan kinakailangan na bayaran. Maipahayag yan. Maipahayag ng bawat isa sa atin sa mga barbaro. Alin ba mga barbarong tinatawag yan? Yung mga walang karunungan, mga walang alam. Barbaro ang tawag yan. Tayo, inuutusan tayo na ipahayag yan sa mga barbaro, sa mga marunong at sa mga mangmang. Kaya lang napakabigat pangaralan yung marunong. At siguradong marami kang matatanggap na mga bagay na hindi kalugod-lugod. Siguro magandang umaga at purihin ng Panginoon sa umagang ito. Balik natin sa KMC.